Nag-uumpisa na ang Lakers at itong si LeBron na pag-usapan ang bagong contract na pwede niyang makuha ngayon sa Lakers bago ang offseason. Base mismo kay Windhorst kasi, possible pa rin at malaki ang tsansa na piliin ni LeBron na bumalik sa Lakers. Ang problema ngayon, humihingi na rin si Reeves ng maximum deal pagpasok ng offseason. Ito yung malaking problema nila, lalo na ngayon na desidido rin silang habulin sa free agency. Itong si Walker Kessler after na i-decline nito yung 140 million extension na binibigay sa kanya ng Jazz. Ito rin kasi mismo yung nire-request na ni Luka, reliable center, na mismong kailangan nga nila next season. Walang no choice kundi habulin niya ng Lakers sa offseason na te. Unahin natin dito sa report na mismong si LeBron naman ang may gustong makuha nga raw ng Lakers, itong si Kevin Love. Hindi naman ganun kabigat para sa Lakers kung susubukan nilang makuha to. Lalo't nasa 3 to 4 million lang naman ang current contract niya dahil sa veteran deal. Possible maging reserve big man siya o veteran bench piece kung matuloy. Sa report naman kasi, nakabase ang laki ng contract ni LeBron sa magiging galaw ng Lakers sa free agency. Kung makukuha ng Lakers yung mga role player para sa championship contention nila, pwedeng maging open nga raw mismo si LeBron para mag-salary discount. Dahil yan mismo yung gusto niyang malaman muna nga raw, ang galaw ng Lakers sa offseason at kung sino yung target player nila bago siya mag-adjust sa contract niya. May bird right siya sa Lakers kaya nakikitang pwede pa rin nga raw siyang bigyan ng maximum deal. Ang problema kasi kung bibigyan siya, lalong sisikip ang cap space nila para kumuha ng elite center o wing defender sa market. Lalo na, ang priority nila bigyan pa ng maximum deal si Reeves dahil based na rin sa report na mismong si Reeves ang nangihingi na ngayon ng max contract sa Lakers after niya mag-decline ng extension. Kaya walang choice ang Lakers kung hindi nila bibigyan kasi possible mag-explore si Reeves ng contract sa ibang team. Yung nababasa ko pa nga sa mga ibang article kung ganyan yung mangyayari kay Reeves, possible gamitin na lang ng Lakers ang sign and trade dyan para makakuha sila ng return kung sakaling umalis man sa kanila itong si Austin Reeves. Si Luka mismo yung nagre-request naman sa front office na wag gamitin si Reeves sa kahit anong trade package Kahit Giannis trade pa yan, kaya nagiging untouchable sa usapan itong si Reeves. Pero kung bibigyan naman nila ng maximum contract kasi yan, around 250 million sa 5 years, masasayang lang yung possible pay cut na gagawin ni LeBron dahil hindi rin magiging sapat nga raw yung natitirang cap space nila para makuha ng elite center o wing defender. Dahil wala sila gaanong makukuhang elite center sa free agency kung masyadong mababa ang cap flexibility nila. Si Luka kasi ngayon nagre-request na rin sa front office na kumuha sila ng elite center. Ang problema, hindi pa nila naayos yung mga free agency player. Meron pang existing contract na nakahold si Hachimura at LeBron at ibang free agency. Pero yung pinaka problema talaga nila yung cap hold na meron si LeBron, nasa 50 million. Kaya nga hanggang hindi nila naayos ang sitwasyon ni LeBron at kung anong araw talaga ang desisyon niyan, hindi sila agad makakagalaw sa market. Yung mga rumors kasi dyan, Warriors lang kasi yung potential destination niya kung umalis man siya sa Lakers dahil nga ang Warriors yung pinaka top team na sobrang interesado sa kanya. Warriors lang rin kasi yung kayang magbigay sa kanya ng mid-level exception around 15 million kumpara sa veteran minimum deal na kayang i-offer sa kanya sa ibang team pag alis siya sa Lakers. Na mismong sa mga analyst sinasabing hindi pa nga raw ready si LeBron na kumuha ng ganyang kaliit na salary contract Sa ESPN at iba pang NBA reports naman ngayon, tinanggihan na ni Walker Kessler ang offer ng Utah Jazz na 5 years 140 million. Ibig sabihin, mas mataas yung hinihingi niyang contract para dito sa Utah Jazz. Ang mas nakakagulat dyan, yung kampo mismo niya, yung naghahanap na ng mas malaking kontrata ngayon. Kaya mas lalong nalalagay sa alanganin ang Lakers kung sakaling hahabulin talaga nila yan. Dahil possible humingi nga raw yan around 30 to 35 million per year kumpara sa 28 million per year niya galing sa 140 million extension contract na ino-offer sa kanya Kaya mas realistic nga raw talaga ngayon yung magiging route niyan, trade or sign and trade kaysa sa simpleng offer sheet lang dahil hawak pa rin nga raw ng Jazz ang rights dito kay Kessler. Kaya kailangan pa rin gamitin ng Lakers yung mga draft picks at ibang yang talent para makakumbinse ang Utah Jazz na ibigay si Kessler.
Ang kailangan ng Lakers mag-all-in ng mga young at role player kasama yung draft picks kung talagang hahabulin nila sa free agency itong si Walker Kessler para sa request nitong si Luka.